Kaibigan, isang mapagpalang oras ng pag-aaral. Napakabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin sapagkat binigyan na naman tayo ng panahon para pag-aralan ang kanyang mga ginintuang salita. Laging nagbibigay ito ng panibagong pag-asa na tayo patuloy na matatag na sumasampalataya sa ating Panginoong Diyos. Patuloy na lumalakas ang ating paglilingkod at napakasaya na naghihintay sa malapit na parating ng ating Panginoong Jesus. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbe, bilang facilitator sa ating pag-aaral ngayong oras na ito. Binabati ko ang lahat ng mga viewers natin mula sa New Zealand, sa Rome, Italy, sa may Taguig, ganon din sa may Texas, Edmonton, sa Camarines Sur, Norte, Balabac, Palawan, sa may Florida, California, sa West Batangas, sa Lucena City, Oriental and Occidental Mindoro, sa may New Jersey, British Columbia, Pangasinan, sa may Silang, Cavite, sa may Tokyo, Japan, saka Luzon, Visayas, Mindanao, sa buong mundo. Tayo nagpapasalamat sa Diyos sapagkat narito na naman tayo na mag-aaral ng oras ng pag-aaral ng kanyang mga salita. At lahat ng mga hindi pa namin nabanggit, kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, na magpatuloy kayo na magbigay comment dyan sa comment section para patuloy na malalaman namin dahil ini-scroll namin yan kung saan kayo lugar naroroon at nakakarating ang programang ito. Ang ating mga kasama muli dito sa studio ay ating mga butihing mga kaibigan, mga guwapo na tagapaglingkod dito sa North Philippine Union Conference. Ang una dito ay ating kaibigan si Pastor Abraham Del Rosario. Siya po ang ating direktor ng ating publishing ministry dito sa NPUC. Kumusta kayo, Pastor Abe? Basta my good friend, Pastor Ray and Pastor Dave. Sa ating mga viewers ng Oras ng Pag-aaral, ay napakasayang kayo ay makasama namin ngayon sa ating talakayan ng ating leksyon. At lumabas na po ang ating bagong Health and Home na inaantabayanan ng buong mga kapatiran. Ano po, mag-subscribe kayo nito. Ito na po yung bagong labas ng Health and Home Year 2023. At ito ay napakagandang kopya para sa inyong sambahayan. Lumapit lang kayo sa ating mga literature evangelists sa inyong mga missions and conferences sapagkat ito ay talagang nag-iinit pa ang mga artikel na isinulat po ng ating mga editorial ng Philippine Publishing House. Then, nalalapit na rin po ang ating missionary distribution ng Book of the Year, The Great Controversy. Napakaganda po ito na upang maging kabahagi kayo sa pangangaral ng salita ng Diyos sa nagtatapos na kasaysayan ng sanlibutan ng ating pong iglesia. Kaya huwag kayong mag-atubili, mga minamahal kong mga kaibigan. Kayo po ay kumuha nito at basahin ninyo at pagkatapos ay ipamahagi ninyo. Amen. Ang pangalawang makakasama natin dito sa studio, kaibigan, ay si Pastor Dave Morado. Isa sa mga mabuti at masigasig na manggagawa dito sa PUC. Siya pong ating direktor ng Adventist Youth Ministries. Kumusta kayo, Pastor Dave? Mabuti naman, Pastor Ray and Pastor Abe. At sa ating mga taga-subaybay, isang mabuting pagkakataon muli na tayo magkasama-sama upang pag-aralan natin ang salita ng ating Panginoon. At patuloy nating inaanyayahan ang lahat ng ating mga kaibigan, lalo na ang ating mga kabataan na patuloy na mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Ang oras ng pag-aaral ay panahon para ituon natin upang lumawak, lumalim ang ating pagkaunawa sa salita ng Diyos at mapalapit din tayo sa Kanya. Kaya muli binabati namin kayo at patuloy niyong ayahan ng inyong mga kapamilya, kaibigan upang sila rin na may bless sa ating pag-aaral. Pastor Ray. Maraming salamat. Hingin natin si Pastor Dave sa maikling panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila at mapagmahal naming Diyos, narito muli kami upang aming pag-aralan ng iyong salita. At nais naming anyayahan ang inyong presensya sa aming kalagitnaan. Especially ang banal na Espiritu upang kami ay gabayan. Buksan ang aming puso't isipan upang ang mga salitang aming pag-aaralan ay magbigay ng kaliwanagan sa isipan ng bawat sa amin
Mag-akay ito na patuloy na maging malapit kami sa inyo at maipahayag namin ito sa mga taong hindi pa nakakaalam. Salamat po sa pangangasiwa ng banal na Espiritu sa aming pag-aaral na gagawin at kayong siyang maitaas namin maluwalhati ang iyong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ang aklat na patuloy nating pinapag-aralan, kaibigan, ay pa rin dito sa pangatlong trimestre na ang pamagat ay ang mga taga-Epeso, na patuloy na ito'y alam natin na sinulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya noong unang panahon, nananampalataya kay Jesucristo, at ganun din para sa atin naman nga sa atin ngayon, sa ating kapanahunan, dahil nananampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo. At ang pamagat ng pang-13 na paksa ay, ang pamagat nito ay nagsasagawa ng kapayapaan. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Efeso 6, 16 at 17. Sabi dito sa 16-17, kasama ang lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya, na sa pamamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. At taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Napakaganda sapagkat sinasabi na nagsasagawa ng kapayapaan. Ipinapaalala sa atin na bawat isa ay tinawag ng Panginoong Diyos na kanyang sundalo, mangangaral, na ipinapangaral ang salita ng Panginoong Diyos na taglay ang kapayapaan, na magbigay ng pag-asa ng bawat isa sa atin, sa mga taong mga nilalang dito sa balat ng lupa. Alam natin na ang ating leksyon ay patuloy na hinahanap ang bawat isa ang kapayapaan. At hinahamon tayo na ang ating pag-aaralan ngayon ay napakaganda. May 3 punto na naman tayo, na ang 3 punto ay sasaklawin ng summary ng ating leksyon ngayong linggo. Na ang unang P dito ngayon ay protection is the truth. Ang pangalawa ay proclamation is the gospel of peace. At ang pangatlo ay petition for all believers. Kaya itong letter P na ito ay magbigay ng summary ng ating leksyon. Ibigay natin kay Pastor Abe ang ibig sabihin ng protection is the truth. Ipapaliwanag niya sa atin, kaibigan, kung anong ibig sabihin nito. Pastor Abe, take it away. Thank you, Pastor Ray, sa iyong napakagandang pangpaunang bungad ng ating leksyon ngayong trimestring ito. At dito ay itinuturo ni Pablo sa iglesia ng Efeso na ang kapangyarihan ng Diyos ay available para sa kanila. At available din ito para sa atin. Na siya'y nananawagan na ang tema ng kapangyarihan ng Diyos ay dahil gusto niyang ipakilala sa atin na kapag tayo ay malapit sa ating Panginoon, bagaman nandyan ang kaguluhan, nandyan ang tinatawag na digmaan, pagbabaka, ngunit sa lundo nito ay merong pagtatagumpay, Pastor Ray. Kaya nga yung unang letter P, mga kapatid, ito ay pinown out ni Pablo that believers' protection is the truth. Ito yung ating pananggalang, ang salita ng ating Panginoon. At makikita natin dito sa kabuuan ng lesson natin na nagbigay ang Panginoon ng protective gift. Okay? Nandito yung tinatawag natin na sentron ng katotohanan. Ang sentron ng katotohanan, Pastor Ray, ito ay napakahalagang pamigkis para sa isang sundalo upang siya ay magkaroon ng kalakasan. Marahil dito ay isinasabit yung mga parapernalya, panggera, yung kanyang sandata, yung kanyang iba't ibang mga gamit habang sila naglalakbay patungo sa digmaan. Kaya dapat meron tayong pamigkis ng katotohanan. Amen. Ito ay kung sa spiritual na aspeto, kasi si Pablo, inahalintulad niya ang protective gears
ng mga sundalong Romano na kagaya din ng protective gears ng mga mananampalataya. Okay? Kasi siyempre sa pakikipagdigma, hindi po pwedeng lumaban ka na wala kang sandata, wala kang proteksyon, wala kang dala-dala. So lahat ng, kung kumiga sa American soldiers ay lahat ng ammunitions ay nandyan sa iyo. So sa isang Kristiyano ay meron tayong protective gear. Yan ay gift ng Panginoon. Na-discuss natin na from head to toe ay gumawa ang Panginoon ng ating pananggalang upang nakakasiguro tayong ligtas sa lahat ng mga mangyayari sa ating spiritual na pamumuhay. So ang the belt of truth o sentron ng katotohanan, ito ay nagbibigay ng lakas. Okay? Ito rin ay nagkakaloob ng pinakamataas na kapangyarihan ng Diyos. Alam mo kung pinapanood mo, Pastor Ray, yung nagbubuhat ng mga barbell, talagang hinihigpit nila, meron silang pamigkis na para yung strength nila ay maipon at ma-lift nila yung barbell. Gaano mang kabigat dito sa baywang. Ngayon, kailangan natin yung pamigkis. Okay, kahit din naman tayo pag walang mapamigkis ang ating pantalon ay di mahuhulog. Pero itong pamigkis ng katotohanan para hindi tayo mahulog sa mga suligi ng kaaway, kailangan natin ito. Saan ito, Pastor? Basahin natin. Pakibasa mo nga sa Efeso, Kabanata 6, sitas na 14, Pastor. Kaya't tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan na suot ang baluti ng katwiran. Yan, yung balutin ng katwiran. Kasi itong balutin ng katwiran, yan ay protection natin sa mga vital organs natin. Sa puso, sa atay, sa bituka, sa baga. At ang Panginoon, gusto niyang masiguro na protektado ang ating puso sa larangan ng espiritual. Ano bang nilalaman ng puso mo? With all your heart ba ay mahal mo ang Diyos o hinati-hati mo yung porsyento ng pagmamahal mo? May pagmamahal ka sa sanlibutan, may pagmamahal ka sa kaaliwan. May porsyento yan. Porsyento mo. Yung sabi ng Panginoon, love me with all your heart, with all your strength, and with all your soul. With all. With all, lahat. So kaya itong puso natin ay pinapangalagaan ng Panginoon kasi ito yung center of holiness, Pastor Ray. Ito rin ay napakahalaga sapagkat ang pusong ito ang nagpapadama at nakakadama ng pagmamahal. So kailangan natin yung breastplate of righteousness o baluti ng katwiran ng ating Panginoon. Yan yung Christ righteousness na inimpart ng Panginoong Diyos sa atin. Na yung inimpute niya sa puso natin yung katwiran ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsusuot ng baluti ng katwiran ng Panginoon. Ang isa pa, Pastor Ray, pakibasa mo, na isa pang protective gear natin ay yung panyapak ng ebanghelyo ng kapayapaan. Sa Efeso chapter 6 verse 15. At nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Ang ebanghelyo ng kapayapaan, siyempre kapag ipinapangaral po natin yan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa o ng daigdig, ang diladala natin ay kapayapaan sa mga tao. Ang kaharian ng Diyos, ang balitang walang hanggang para sa kanilang kaligtasan. Sapagkat ang salita ng Diyos nagbibigay ng tamang direksyon sa atin. Ang salita ng Diyos ay natututo tayo kung paano magpasakop sa Kanya. Ang salita ng Diyos, ito ang bukod tanging pag-asa ng lahat ng tao, mahirap man, mayaman, pulubi, at maginhawa ang pamumuhay, may pinag-aralan at walang pinag-aralan. Ang ebanghelyo ng Diyos, ito ang nagdadala ng kapayapaan sa buong sanlibutan. Then, ang isa pang pananggalang na ibinibigay sa atin ay yung, mababasa mo, Pastor, ito yung pananggalang ng pananampalataya sa verse 16. Kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Nasa pamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. Yun. Daming palaso ng demonyo. Kung wala kang pananggalang, delikado. Matatamaan tayo ng palaso ng ating kaaway.
At alam natin, ang kaaway natin ay hindi ordinaryong kaaway. Yan ang commanding general dati ng mga anghel doon sa langit na bayan. Walang iba kundi ang demonyo. At nag-recruit pa siya ng ikatlong 1/3 na bahagi ng mga anghel doon sa langit na bayan ay nalaglag dito sa lupa, Pastor Ray. Oo. At yun ang may mga kanya-kanyang palaso. Siguro ang kahinaan mo ay pagkain. Isang palaso yon. Ang kahinaan mo ay magbasa ng mga babasahing pornografiya, panoorin na pornografiya, mga musikang makamundo. Ayun ang ifinifeed in mo sa isip mo. Ngayon, kung wala kang shield of faith, pananggalan ng pananampalataya, na walang iba kundi ang Biblia, ang salita ng Diyos, ang spirit of prophecy na isunulat ng ating propeta, ay paano tayo magtatagumpay? Daming palaso ng kaaway. Marami pa ngayon itong mga gadget natin, Pastor Ray. Itong mga internet natin, mga kapatid, kapag di natin na-manage ng maayos at ang mga gadgets natin ang nagmamanage sa atin, ay mapapahamak nga tayo, mga minamahal na mga kapatid. Ang isa pa na sandata natin, Pastor Ray, ay pakibasa mo sa Efeso, Kabanata 6, setas na 17. At taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ang helmet. Tinitignan ko yung Roman helmet na mga Roman soldiers ay merong mga kaliskis na nilalagay dito sa kanilang leeg. At ang halos matatakpan lang ay yung kanilang buong muka at mata lang ang makikita mo. Yung talagang total protection. Yung pala para maproteksyonan ang tenga mo, maproteksyonan ang pisngi mo, maproteksyonan ang ulo mo at ng leeg mo. So, kailangan natin yun, Pastor Ray. Lahat ng ipinapakain natin sa ating isipan, kung ano yung binabasa natin, kung ano yung napapanood natin, kung ano yung napapakinggan natin, kung ano yung nakikita natin, Pastor Ray. So, kailangan tayong may helmet, helmet ng kaligtasan. Kasi kung ano yung nakikita mo, nababasa mo, napapakinggan mo, magiging ganun ka rin. What you read, what you see, what you hear is what you are. So, yan yung kailangan nating matutunan. Then, upang mapagtagumpayan natin ito, kinakailangan natin ang tabak ng Espiritu na walang iba, ito yung salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, nag-a-appeal ang ating mga pamunuan sa General Conference na we need to back to the altar again. Okay? Kailangan natin ibalik ang ating sambahayan na sa umaga at gabi ay pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. By the way, itong protective gift, God's protective gift na ito, ay walang iba, isummarize mo yan na yung salita ng ating Panginoon. Yan na rin yung yan yung belt, yan yung sentron ng katotohanan, yan yung breastplate of righteousness, yan yung shoes of peace, yan na rin yung shield of faith, yan na rin yung helmet of salvation, yan na rin yung sword of the Spirit. Ito ang pinaka-the best na protective gear natin, ang salita ng ating Panginoong Diyos, Pastor Ray. Maraming salamat. Inisa-isa na ni Pastor Abe, kaibigan, kung papaano tayo magkakaroon ng kabuuan na hindi na tayo matatalo. Bagkus tayo ay magtagumpay. Sigurado at tiyak. Lalo na itong helmet ay ibig sabihin ay pag na-helmetan ka na, tiyak na nasa iyo na ang kaligtasan. Panatilihin mo lang yan. Pero sabi mo kanina, buo yan na ang salita ng Panginoong Diyos nasa sayo. Pero kapangyarihan pa rin ng Banal na Espiritu ang kailangan mo. Yan ang sinasabi dito para mayroon kang tabak ng kanyang Espiritu. Kaya maraming salamat, Pastor. Ito yung protection ng katotohanan na ang bawat isa sa atin ay kailangan para tayo ay magtagumpay, kaibigan. Patuloy tayong pupunta sa pangalawa na ibig sabihin nito ay proclamation is the gospel of peace. Ang pangalawa dito at ipapaliwanag sa atin ni Pastor Dave. Ano ang ibig sabihin nito, Pastor Dave, itong proclamation? Okay, maraming salamat, Pastor Abe at saka Pastor Ray. Ngayon, dadako tayo dito sa ikalawang bahagi. Ito yung pagpapatuloy ng mga talata na nakatala sa Kapitulo 6 ng Efeso.
Pero rito, specific na tinalakay dito ay yung nasa verse 15. Pwedeng pakibasa, Pastor Ray? Oo. At nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Yes. Sabi rito, God's message of peace. Isipin natin, ang sabi ni San Pablo ay makikibaka tayo. At ang kalaban natin ay ang kadiliman. Yung mga pandaraya. At dito, tinalakay ni Pastor Abe yung kaloob ng Diyos na sinabi ni Pablo para magkaroon ng proteksyon sa pakikibaka. Inisa-isa niya. Pero dito sa talatang ito ay bakit sinasabi ni Pablo na ipahayag ang kapayapaan, ebanghelyo ng kapayapaan. Pwede bang sa panahon ng pakikidigma ay may kapayapaan? Pwedeng parang parang taliwas Pero rito may mensahe kasi rito si Pablo na dapat nating maunawaan. Habang tayo'y nakikibaka, ang mensahe ng kapayapaan ng ebanghelyo ay maipahayag natin. At ano yung sinasabi rito ni Pablo? Ang sabi rito, kung gusto nating makita, balik tayo ron sa 2 kapitulo ng Epeso para maunawaan natin yung mensaheng ito na sinasabi, Proclamation in the Gospel of Peace. Sa talatang 14, 16 at 17, pakibasa, Pastor Ray. Kapitulo 2. At kanyang papagkasunduin ang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamagitan ng krus, na sa pamagitan niyoon ay pinatay ang alitan. 17. At siya'y dumating at ipinangaral ang kapayapaan sa inyo na malayo at kapayapaan sa mga malapit. Okay, yun ang background noon, Yung pagkamatay, napakaganda ng mensahe ng yung krus, yun ang naging dahilan. Kaya merong kapayapaan sa kapagitan ng pakikibaka. At alam natin, ang labanan ng mabuti at masama ay nagaganap. At nagtagumpay na ang Panginoon doon sa krus. At ito yung ebanghelyo ng kapayapaan na dapat na ipahayag habang tayo'y nakikibaka sa labanan ng kadiliman. At meron tayong kasiguruhan at sinasabi rito na yung isa na nagpahayag ng kapayapaan, sino yung the one? Sino yung kapayapaan, di ba? In the midst of trouble, sino yung kapayapaan? Ay walang iba kundi si Jesucristo. Kaya si Pablo ipinahayag niya rin yan. Maging sa kanya mga alaga, di ba? Sa panahon ng kabagabaga ng pakikibaka natin, tayong mga Kristiyano hindi tayo nababagabag. Dahil meron tayong kasiguruhan na nagtagumpay na tayo, si Kristo ang siyang saligan natin. Amen. At habang tayo'y payapa sa pakikibaka, ipinahayag natin ang ebanghelyo ng kapayapaan na wala iba kundi si Kristo. Amen. Yan. Sa panahon nito, sa Epeso, sinasabi ni Pablo, yung background, hindi dapat mabagabag yung mga Kristiyano. Sa kabila na may kalaban sila, at saka ito yung digmaan ng mabuti at ng masama, ng mga kasinungalingan, ng kadiliman, ng kapangyarihan, pero meron tayong kapayapaan sa kabila ng ganitong kalagayan. Ano pa yung sinasabi ron sa Epeso 2:15? Balik tayo ron. Kasi dito ipinahayag na yung sa pamagmitan ng mga himpil at mga Hudyo, paano sila pinagkaisa. Tignan natin. Ano ang sabi roon? 15. Pastor Ray. Kanyang pinawalang bisa ang kautosang mga batas sa mga alituntunin upang siya ay lumalang sa kanyang sarili ang isang bagong tao, kapalit ng dalawa. Sa gayoy, gumagawa ng kapayapaan. Yes, parang malalim, Kasi sa panahon na yan, ay parang nagkakahiwalay pa yung mga hintil at mga Hudyo. Oo, divided sila. Divided sila. Kasi yung mga Hudyo, literally sila ay tuli. Di ba? Pinag-aralan natin yan sa mga nakaraan. At iniisip nila na sa seremonya na batas na biniwan ni Moises, ayun lamang ang maliligtas. Mas malinis pa. Mas malinis. Nung namatay si Kristo,
napako na, natapos na yung mga seremonyal na yon. Oo. Kasi naganap na, kaya Oo. sabi ron, it is finished. Oo. Wala nang naghahati, kundi pinagkakaisa na sila. Kaya yung mga Hintil at mga Hudyo, ay meron na silang kapayapaan, hindi na sila dapat magtalo, hindi na dapat magkaroon ng diskusyon sa loob ng iglesia, na kanino ang kaligtasan, dun lang ba sa mga tuli, o mga hindi tuli ay walang Oo. kaligtasan, no? Oo. Kaya yun, ang kapayapaan na yun, na nagpakaisa nun, Yeah. ay si Kristo. Amen. Kaya napakaganda ng mensahe na ito. Kaya yung proclamation sa loob ng iglesia, binabanggit sa mga tao, sa mga Kristiyano ni Pablo, na ang mga Hintil at ang mga Hudyo ay pinagkaisa na. Dapat magkaroon na sila ng kapayapaan. Kumbaga, peacemen. Ang ibig sabihin ng peacemen, wala nang pag-aaway. Wala, Peace peace na na. kapayapaan na hindi na kailangan tayong magtalo-talo. At ang sabi rito, balik tayo rin sa Kapitulo 1, talatang 9 at 10, para lubos nating maunawaan yung mensahe ng kapayapaan na sinisimboluhan nung panyapak na kasuotan o yung sapatos o yung shoes sa digmaan. Sige. Amen. Na ipinaalam niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa mabuting layunin na kanyang itinakda kay Kristo. Amen. Yes, bilang katiwala ng kaganapan ng panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa sangkalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Okay, napakaganda, no? Medyo sa mga hindi natin pag-aaralan ng malalim, yung mga talata, mula sa Kapitulo 1 hanggang Kapitulo 6, ito'y nagkakaisa. At sinasabi rito, ito yung magandang panukala ng Diyos na pinagkaisa ang lahat ng bagay. Kanino? Kay Kristo. Kay Kristo. Kaya hindi tayo dapat magkahiwa-hiwalay. Oo. Dapat magkaroon ng kapayapaan, hindi pagtatalo-talo, di ba? Yeah. Kaya napakaganda nung mensaheng ito, ipahayag natin ang ebanghelyo ng kapayapaan, ang tinutukoy si Kristo. Sino ang nag-solve ng pagkakahiwa-hiwalay ng mga Kristiyano, ng Hintil at ng mga Hudyo? Ay si Kristo rin Si na Kristo naging rin. nagpagkaisa. Nagkaisa. O pinagkaisa. Kaya tayo, ang bahagi natin bilang mga sundalo ng Diyos, Oo. dala-dala natin yun. Mensahe. Hindi tayo nagdadala ng kaguluhan sa loob ng iglesia. Hindi tayo nag-aakay. Kaya mga kapatid, pinapaalalahanan tayo na sa ating pag-aaral, ang ipinahayag natin ang ebanghelyo ng kapayapaan. Hindi kaguluhan. At ang tayo pinagkakaisa natin at ipinakikilala natin ng kaisa ay si Kristo. Si Kristo. Si Pablo, yun din ang ipinahayag niya sa Efeso. Kaya hindi dapat magkagulo ang mga mananampalataya. Hindi sila dapat magkanya-kanya na sasabihin nila kami ay mga tuli, kayo hindi. Hindi dapat ma-divide, kundi Oo. kapayapaan. Yeah. At magkaisa tayo na ipahayag natin yung ebanghelyo ng kapayapaan na walang iba kundi si Kristo. Kaya napakaganda ng mensaheng ito, Pastor Ray. Pagkaganda, Pastor Dave, Pastor Abe. Gusto ko dito yung pinabasa mo sa akin pa na kanyang pinawalang bisa ang kautusang mga batas na sa mga lituntunin upang siya ay lumalang sa kanyang sarili ng isang bagong tao. Amen. Kapalit ng dalawa. Ibig sabihin, si Kristo nga ang dahilan para sila ay magkaisa. Pero kung manatili silang Hudyo, manatiling Hintil, hindi na magkakaisa. Kailangan mayroong mabuo sa kanila na bagong tao Yeah. para sila ay makapagkaisa kay Kristo. So, si Kristo ngayon ang dahilan, kaya magkaroon sila ng bagong tao kay Kristo Jesus. Purihin ang Panginoong Diyos. Kaya, proclamation is the gospel of peace, Pastor. No? Yeah. Tayo, ang bawat isa ay ipalaganap, ibigay mensahe. Yeah. Kung hindi mo ibigay ito, ay nagkaroon ng kakagulo, Pastor. Kaya nga itong lesson natin, Pastor, ito yung believer's proclamation is the gospel of peace. Yun yung task natin, Pastor Dave, no? Hindi na lang ang gospel ay para sa Jew at Gentile. Ito na rin ay pwede rin sa Muslim, Buddhist, Islam at Hinduism. So, pinagkaisa niya lahat ng lahi ng tao dahil sa pagkapako ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, Pastor Ray. Yun ang kainaman ng the gospel of peace.
At alam naman natin na yung gospel na pinapangaral natin ay si Kristo. Siya lamang at maliban sa Kanya ay wala nang iba, Pastor Ray. Magkaroon tayo ng kapayapaan. Mm. Nakikita ko, ini-imagine ko, yung pulis. Bakit may pulis? Bakit may sundalo? Mm-mm. Bakit may security guard? Tapos, bakit may pastor? Bakit may pare? Pare. Di ba? Bakit may ministro? Di ba sila yung ginagawa ng Panginoon Diyos para ipangaral at ayusin ang susyudad ng bawat isa sa atin? Pero mayroon tayong kapayapaan. Yeah. May order. Kaya yung alam mo yung pulis, tinignan ko yung pulis, ang trabaho ng pulis ay service, honor, and justice. Justice. Yan ang ipinapatupad niya. Bawat pulis ang ipapatupad ay serbisyo na maayos, tapos honor, dapat yung kung ano yung sinabi mo, yun. Kagalang-galang. Tapos justice, may pantay-pantay. Pantay-pantay. Walang pinapaboran. Mayroong justice. Ang officer naman, pag ikaw naman ay officer na pulis, ang sabi dito ay trust, din. Trust, integrity, at saka bravery. Amen. Yan, ang mga ipinapatupad. At yung namang security guard, tinignan ko, honesty, vigilance, at discipline. Mm. Itong mga ito na ipinapatupad ng mga makapangyarihan sa ating gobyerno, katapat yan ng isang pastor mangangaral. Yeah. Na lahat niyan ay pinapangaral niya para ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng, sinasabi dito sa ating leksyon, maisagawa ang tunay na kapayapaan. Dahil walang kapayapaan sa bawat isa sa atin, sabi ko sa inyo kaibigan, na kay Kristo lang na ipangaral. Amen. Sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kaya kaibigan, huwag kang maatubili. Ikaw ay gagamitin ng Panginoon Diyos na kanyang alagad, disipulo, para ipangaral ang sabi dito ay kapayapaan. Kung ikaw ay nagsuot na ng sapatos, Pastor Dave, manatili ka ba doon sa lugar mo na nakaupo? Hindi na, di ba? Lalakad. Kung ikaw ay naglagay na ng panyapak, siguradong handa ka na na lalakad. Kaya, ang ibig sabihin, nasa sa atin na ang katotohanan na sinasabi ni Pastor Dave, saka si Pastor Abe, nasa atin ang katotohanan, isunuot na natin lahat ng mga ito bilang sundalo, sabi mo, at handa na tayong magsagawa ng kapayapaan dito sa ating mga kasama o kaya sa mga tao sa balat ng lupa. At ang panghuli na tayo, kaibigan, na letter P. Natapos na tayo sa protection is the truth. Yung halimbawa sa isang sundalo na kumpleto ang kanyang gear. Proclamation is the gospel. Pastor Dave naman, piniliwanag na yan. At pangatlo at panghuli ay petition for all believers. Pakinggan natin si Pastor Abe ulit. Kung ano ibig sabihin nito, Pastor Abe. Pakibasa mo muna ito, Pastor Ray, sa Aklat ng Roma, Kabanata 10. Setas na 15. Tingnan natin ito. Okay, unahin mo sa 14 ng Roma chapter 10 hanggang 15. Okay. Ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinasampalatayanan? At paano sila sumampalataya o sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? 15. At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita, ng mabubuting bagay? Ang ganda, no? So tayo yung tagapagdala ng pag-asa. Ang salita ng ating Panginoong Diyos, Pastor Ray. Ngayon ay titignan natin, talakay na natin, Pastor Ray, at na-point out mo yung tatlong letter P, ano? Yung believer's protection is the truth, yung binabanggit mo kanina. Then believer's proclamation is the gospel of peace. Itong last po na letter P ay believer's petition for all believers. Yan. May naalala ko, Pastor Ray, na nabasa kong isang article. Ito ay tungkol kay Paul David Yonggi-Chu. Si Paul David Yonggi-Chu ay founder ng Full Gospel Church.
At ang Full Gospel Church, dito tayo nag-benchmark ng tinatawag na small group. At nung dinalaw na mga evangelicals, including Seventh-day Adventists, ang church nito doon sa Seoul, Korea, very simple lang ang kanyang program. Sabi niya, meron lang akong 3 sikreto kung bakit malago at mabilis ang pag-unlad ng simbahan ko. Una, sabi niya ay ang aming mga kaanib ng iglesia ay pinapanalangin nila ang kanilang pastor. So, kaganda, no? Then, pangalawa, sabi ni Paul David Yonggitcho, ang mga kaanib ng aming iglesia ay nagdadalanginan sila sa isa't isa. Then yung pangatlo, ang sabi niya ay, ang mga kaanib namin ng iglesia, pagkatapos na ipanalangin nila ang pastor, pagkatapos na maipanalangin nila ang isa't isa, ngayon ay handa na silang lumabas para ipanalangin nila ang komunidad. Yun lang ang ministry nila, pastor. At ang retention ay 99.9%. Kasi maningas manalangin ang kanilang mga kaanib sa iglesia. Ito yung tinatalakayan natin na humihingi si Pablo na bawat kaanib ng iglesia ay makisangkot sa pananalangin. Ito makisangkot sila sa fervent prayer at all times. Pakibasa mo nga, Pastor Rian, isa lang talata iyan, may fervent prayer, may urgent prayer, at mayroon tinatawag na perseverant prayer. Yung fervent prayer ay ito ay sa lahat ng panahon ay manalangin tayo. Pakibasa, Pastor Ray, sa Efeso chapter 6 verse 18. Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo. At sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtitiyaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. Yung terminology niya dun sa English na pray at all times. Ito yung maningas na panalangin, Pastor Ray. Yung manalangin kayo sa lahat ng mga panahon. Maaring sigurong anytime, anywhere, ay manalangin tayo sa Panginoon. Ito yung sinasabi ni Paul na sa Thessalonica na pray without ceasing. Kasi ang prayer ay very powerful. Sabi nga ni Ellen G. White, pag nanalangin ka ay tilabagang ang iyong pakikitungo sa Panginoon ay isang kaibigan. Okay? Yun yung sinasabi ng ating prophet. Then itong urgent prayer ay manalangin tayo na mayroong pagsusumamo. Okay? Ano ba yung panalangin nagsusumamo? Bakit kailangan natin itong prayer? Ito yung huling protective gear ng ating Panginoon na ibinigay niya sa atin. Kasi ito yung the armor of God na ang sabi nga ng ating prophet na si Ellen G. White, ang panalangin ng pinakamahinang kapatid ay nanginginig ang dyablo. Oo, tama yun. Kung ang buong kaanib ng iglesia ay nananalangin, meron sila ay tinatawag na prayer warriors. Ito yung mga warriors ng ating iglesia ay na ang kanilang panalangin ay pumapailang lang. Ito yung samyo. Yung samyo ng pananampalataya. Ito yung dating handog na susunugin. Ngayon, ang bawat panalangin ng mga mananampalatayang mga kapatid, ito yung samyo ng pag-ahandog ng kanilang pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Kasi pag nananalangin na tayo, yung gesture natin ay luluhod, nagpapakumbaba. Ina-address natin ang langit, ang hari ng mga hari doon sa langit. And that is why ang mga alagad nung sila ay nag-appeal kay Kristo ay, Lord, teach us to pray. Then, yun yung talagang modelo. Then, ang sabi ng Panginoon, when you pray, do this. Sabi niya, Our Father, who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive those who sins against us, as we forgive those who sins against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the glory forever. Forgive Amen. our sins. Ang ganda. Ang ganda, ito yung urgent prayer. Why? Kasi ang kalaban natin makapangyarihan.
At kung si Kristo ang nasa atin, Pastor Ray, sino ang makakalaban sa atin kung nasa atin na ang ating Panginoong Hesus? Then ito yung perseverant prayer na binabanggit sa verse 18, na kapag nalangin tayo ay ipanalangin din natin ang mga banal na mga anak ng Diyos. Ay kahit banal yan, nagkakasala din eh. Kagaya nga ni Elijah, di ba? Nagkasala din siya nung natakot siya kay Queen Jezebel. Tumakbo doon sa Mount Horeb, nagtago doon sa kuweba. Noong si Moses nga, ay banal din si Moses nung dahil sa tindi siguro ng kanyang galit sa tigas ng ulo ng bayan ng Diyos, hinampas niya yung bato. Ay nasa border na siya ng Kanaan. Kuminsan, nasa border na tayo ng pagtatagumpay pero hindi natin na-control yung emosyon. Nawalan tayo ng pananampalataya na kagaya ni Elijah ay hindi natin nakuha yung pinakamatayog na kalwalhatian ng Panginoon. So kailangan natin ang panalangin sa mga banal. Ay tayo mga pastor din, ay prone din tayo, Pastor Dave, no? Pastor Ray, kailangan nating idalangin din tayo ng ating mga kaanib. Hindi lang tayo ang dumadalangin sa kanila, kundi sila din ay idadalangin nila ang mga banal na lingkod ng Diyos. Then ang isa pang dahilan nito, Pastor Ray, pakibasa mo nga ulit yung nabasa mo kanina, doon sa Efeso Kabanata 1, versikulo 10. Bilang katiwala ng kaganapan ng panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa sangkalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Okay. Pinagkaisa niya lahat, yun yung word pinagkaisa niya ang lahat ng mga bagay. Kaya ganda, no? Ay ngayon ay kung ma-evangelize natin ang buong mundo, na-evangelize natin ang mga Muslim, ay hindi ka na matakot na pumunta diyan sa Mindanao. Kasi nagkaisa na Papunta ka doon sa Indonesia. Ngayon sa ganda doon sa Manado kasi na-Christianize ang Manado. Doon sa ibang bahagi ng Indonesia, pag mangaral ka, huhuliin ka. Pero sa Manado, dahil na-Christianize na sila, pwede ka nang mangaral. Sa Myanmar naman, mag-crusade ka, huhuliin ka din. Pero kailangan nila ang ebanghelyo ng ating Panginoon para mapagkaisa niya lahat ng mga bagay. So, kung ang mga kaanib o mga mananampalataya ay maningas at mayroon silang pagtsatsagang manalangin upang ang kanilang espiritual na pakikipagbaka ay magkakaroon sila ng tinatawag na kalakasan at pagtatagumpay sa Panginoon, Pastor Ray. Kaya nga, kung ituloy-tuloy mong basahin, Pastor Ray, gusto kong isama rin natin ito sa isang pagbabasa. Basahin mo nga, ituloy-tuloy mo yung verses 11 para pahapyaw makita ng mga kapatid hanggang 17 ng chapter 6 ng Book of Efeso. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng dyablo. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw na masama. At kung magawa na ninyo, ang lahat ay tumayong matatag. Kaya't tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan na suot ang baluti ng katwiran. At nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Kasama ang lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na sa pamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. At taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. At panghuli, 18, manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo. At sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtitiyaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. Amen. Kagandang pagkabasa mo, Pastor. Pinabasa ko yan ng tuwiran. Dahil kabait ng Diyos. Ito yung grasya ng Diyos sa atin.
na nag-provide siya ng protective gift mula ulo hanggang paa. At kinungklud niya na sa pamamagitan ng mga yung sandata ng kaligtasan ng Diyos, tayo ay makakatanggap ng tunay na pangako, ipagdiriwang natin ito at ipagpapasalamat natin na ang kayamanan ng Diyos ay napakasagana ang kanyang biyaya para sa bawat isa sa atin. Binigyan niya tayo ng, ang tawag doon sa English ay the whole armor of God. Pagkatapos niyan ay pinayuhan niya tayo na tayo ay maningas na manalangin. Then pagkatapos niyan, siniguro ng Panginoon na tayo ay makapagtatagumpay sa ating pananampalataya, Pastor Ray. Napakaganda ang ating leksyon, kaibigan. Ang mahalaga dito ay isa dito ay yung pananalangin na idiniin mo, Pastor. Sabi ni Ellen White, Pastor Dave, no safe for a day without a prayer. Amen. Walang tiyak ng bawat isa sa atin kung wala tayong panalangin. Dahil ang panalangin ay hinalimbawa, Pastor, di ba? Yung sa pagkikipag-usap. Kaya sinabi mo kanina, pray without ceasing. Ako, Pastor, pag ako'y nanalangin ay parang yung aking diwa lahat ay nasa Panginoong Diyos. Hindi ka nag-iisip ng iba. Oo. Di ba? Nakakonsentrate ka. Hindi ka nag-iisip ng yung kung anong mga gusto mong gawin. Oo. Kasi nag-iisip ka na ang kinakausap mo ay Panginoon. Yeah. So kung paari lang, lagi mong kinakausap ang Panginoon para hindi ka na magkasala siguro. Di ba? Yeah. Kundi, pero kailangan naman nating, sabi dito, sinabi mo, Pastor, ay dalhin ang Ebanghelyo sa kapayapaan sa ibang tao. Kaya, kaibigan, mahalagang-mahalaga ito na ating pinapag-aralan na kailangan ng isang mananampalataya. Hinambing ni Pastor, ni Apostol, di ba? Yung isang sundalo, isang mananampalataya. Kinumpara niya, hinambing niya. Ang sundalo, kailangan meron siya lahat ng mga kailangan na digma para magtagumpay. Ito naman, ang isang mananampalataya, marami siyang mga kailangan na ibinigay na ng Panginoon para magtagumpay. Amen. Hindi ka magtagumpay, kaibigan. Ako din, tayo. Walang magtagumpay sa atin kung hindi natin isuot. Napaganda yung sinabi mo nung unang pa, na kahit nandyan na lahat, nandyan na lahat, kompleto ng mga kailangan mo, pero pag hindi mo isuot, wala. Pag hindi mo gawin, wala din. Kaya itong pangalawa na diniscuss mo, Pastor, ito mahalaga din ito. Ito yung exercise ng isang mananampalataya. Nananampalataya ka nga. Na ikaw ay ligtas na. Nananalangin ka nga. Nagbabasa ka naman. Pero hindi ka naman nagdadalang kapayapaan. Wala. Tama. Di ba, Pastor? Yeah. Hindi ka naman nagsasaksi. Yeah. Wala din. Sabi ni Proverbio, ang isa daw na tao na nakapag ginamit ng Panginoon para maligtas siya sa kapamahan ay isang matalino. Masalinong tao. Sabi rin ni Ellen White, lahat ng mga maliligtas ay meron silang mga bituin sa kanilang mga putong. Wala kang nakikita doon sa langit na naligtas na walang bituin ang kanyang putong. Amen. So, ibig sabihin, habang nandito ka, ginamit mo ang salita ng Panginoon Diyos, ang buhay mo, ang kapangyarihan ng Espiritu para dalhin ang kapayapaan. Dahil may kaguluhan, ikaw ang hinihintay ng Panginoong Diyos na magdala ng kapayapaan. Huwag na nating hintayin, Pastor, yung bato. Magsalita ang bato, magsalita ang radyo, o kung ano naman. Okay naman yung radyo kasi tao pa rin yun eh. Yung bato ay, kung ano man. Tapos hintayin pa na magsalita yun. Nakakahiya na tayo may mga bibig, kumpleto tayo, tapos hindi tayo nagsasalita tungkol sa kaligtasan. Madali lang naman yun, kaibigan. I-share mo na lang yung iyong nalalaman, karanasan sa ating Panginoong Diyos, gagamitin ka na may kapangyarihan. Kaya maraming salamat po. Ang tatlong punto ng ating summary ay protection is the truth, proclamation is the gospel of peace,
saka petition, yung daing ng panalangin na may pagsusumamo ang kailangan natin. May mga pa tayo? Huling takeaway tayo? Ang naaalala ko, Pastor Ray, na kapag tayo natutong manalangin, ay natututo din tayong magtiwala kung anong gusto ng Diyos sa atin. At sa pamamagitan ng kanyang mga pangako, kapag ito ay natupad, natututo din tayong magpasalamat. At purihin ang Diyos dahil sa kanyang ginawa sa atin na tayo ay nagtagumpay. Pastor Ray, Pastor Abe, ito ang request dito sa uli ay petition sa mga mananampalataya. At si Pablo ay humihingi na makibahagi ang iglesia. Ang sabi rito ay mag-participate sa fervent prayer, urgent and perseverant prayer. Makibahagi. Kaya tayo ay may bahagi. Hindi lamang yung mga leader, hindi lamang mga pastor na nanalangin ang bawat isa. Gaya nung halimbawa ni Pastor kanina, yung iglesia sa Korea, no? Lahat may bahagi sa pananalangin. Ikalawa, kung ang iglesia gusto niyong maging successful na maging matagumpay sa pakikilaban ng kasamaan, kailangan nating mag-practice na magdepende sa Diyos sa pamamagitan ng maningas na panalangin. Amen. So ang tagumpay ng bawat isa ay hindi nakasalalay sa ating karunungan, sa kalakasan, sa kagalingan, kundi nakadepende sa relasyon sa Diyos, sa panalangin at sa patuloy na nai-inspired tayo ng banal na Espiritu. Yun yung sinasabi ng ating banal na kasulatan. Oo. Mas mapapalapit tayo, diba? Pag tayo nananalangin sa Panginoon Diyos. Yung ating ugnayan ay mas masaya dahil nabubuo ang pagtitiwala dahil may panalangin na may ningas ka mo. So sa ating pagtatapos, kaibigan, ay bago natin hingin si Pastor Abe ng ating panalangin, ay makakarinig po tayo ng isang awitin. Sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay.
Pastor Abe. O dakila naming Panginoong Diyos, salamat po sa inyong pangunguna at gayon din sa pangunguna ng aming kaibigang si Pastor Ray, na kay husay ang kanyang pamamaraan kung paano namin nahahanay-hanay ang inyong salita para sa isang mas madali, malinaw na kaunawaan sa mga leksyon na aming pong natutunan buhat sa inyo. I-bless po ang aming mga listeners, ang aming mga viewers sa Panginoon. Alam namin na dumaranas din sila ng pakikipagdigma sa espiritual na pakikitungo sa inyo. At nawa po tulungan nyo kaming maisakbat ang inyong kagayakan, ang inyong buong kagayakan upang kami po ay makapagtagumpay sa lahat ng lalang ng kaaway. Nagtitiwala po kami na sa magitan ng inyong grasya, O Panginoon, makapagtatagumpay kami sa buhay na ito. Hindi dahil sa may nagawa po kami, kundi dahil kayo ang siyang gumawa sa aming pong buhay. Salamat po sa pagpapala ninyo sa aming mga viewers and listeners. Salamat po sa pagpapala ninyo sa oras ng pag-aaral at pagpalain kaming lahat sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat kaibigan sa iyong patuloy na pagsusubaybay sa ating programang Oras ng Pag-aaral. Mahal ka ng Diyos kagaya ng pagmamahal namin sa iyo.